Isang mapagpalang araw sa ating lahat at kinagagalak namin kayong muli na makasama sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Isang pribilehyo upang sa ganun ay makapakinig tayo. Napakaraming bansa o lugar na walang pribilehyo sa kanila dahil bawal makinig ng salita ng Panginoon. Kaya napaka-swerte natin or napaka-blessed natin, di ba? So, sa pagkakataong ito, ang nakikita natin ngayon na sa pagkakataong ito ay napakaraming problema, lalo na ngayon at COVID season na dumating sa buhay natin. Isang bagyong napakalaki ang dumating sa ating buhay. So, hindi lang dito sa Germany o sa Pilipinas, kundi ang buong mundo. Pero, pasalamat tayo, meron tayong Diyos. Kaya sa pagkakataong ito ay ang salita ng Panginoon na ibibigay sa atin ay tungkol sa bagyo ng buhay natin. Pinagmagatan natin ngayon sa pagkakataong ito, katatagan sa panahon ng bagyo. Paano tayo magiging matatag or paano tayo magiging matibay? Diba? Sa Pilipinas, ang daming bagyo. Diba sabi nila, within 1 year sa Pilipinas, merong 20, mga minimum na 20 na bagyo sa isang taon. So napakarami nun. So for sure din, lahat tayong mga Pilipino nakaranas ng bagyo. Pero dito, hindi yung bagyo ang pag-aaralan natin na bagyo na hangin, unson, everything, kundi yung bagyo ng buhay natin. So, pag sinabi nating bagyo, wala namang makakapigil, ano? Sino kayang makakaharang ng bagyo pag dumating? Sasabihin nga nung iba ay siguro yung bagyo pag dumating wala na ako dito. Tatakbuhan ko lang yun. Pero, nakakatuwa naman nun, ang sagot na yun. Dahil ang bagyo, hindi natin pwedeng takbuhan. Dumadating at dumadating yan. Hindi natin pwede ring harangan. Dahil dadating at dadating yan. Ganon din minsan sa buhay natin. Dumadating ang bagyo sa buhay natin. Ang mga bagyo na yan, ayan, ang sasabihin na natin, mga problema, mga conflicts, mga sakit, kawalan ng pera, kahirapan, and so on, everything. Ang mga yan ay mga bagyo ng buhay natin. So, kung bagyo, maraming nasisira, di ba? Pag dumadating ang bagyo, maraming nasisira. Pero, kahit dumadating man yung bagyo sa buhay natin, meron gustong ipahatid ang Panginoon sa atin. At sa pagkakataong ito, may 3 susi na ibinigay sa atin ng Panginoon na upang sa ganun mananatili tayong matibay, mananatili tayong nakafocus at nananatili tayong naniniwala at ang pananampalataya natin sa Panginoon ay lalo pang lalalim. So, dahil noong panahon nga rin ni Jesus Christ, kahit yung mga disciples niya nakaranas din ng bagyo. So, ito yung isang verse na babasahin natin kung saan yung kanyang mga disipulo. So, sa Matthew 8:24-27. Sumakay si Jesus sa bangka at sumama sa kanya ang mga disciples niya. Biglang nagkaroon ng malakas na bagyo sa lake at halos lumubog ang bangka dahil sa malaking alon. Pero tulog noon si Jesus kaya lumapit ang mga disipulo at ginising nila si Jesus. Sabi nila, "Iligtas niyo kami, Lord. Mamamatay na tayo." So dito makikita natin kung paano yung faith ng mga disipulo dito. Dumaan yung bagyo sa kanila. At that time, kasama nila si Jesus. Pero mukhang nawalan yata sila ng faith dito. Nawala yung faith nila. Kasama na nga nila si Jesus dito, di ba? At sinabi nila, dahil sa takot din, anong sabi nila? Mamamatay na tayo. So, minsan dumadating din niya sa bagyo sa ating mga buhay. Ganon din nangyayari sa atin. Sasabihin natin, Lord, tulungan mo kami, di ba? Ganon ang
natin, ang sigaw natin. Pero mga disipulo dito, mukhang takot na takot at sasabihin pa nilang mamamatay na tayo. So, nasa tao pa rin kasi minsan kung paano tayo mag-react, paano yung faith natin, di ba? So, ang tanong, paano tayo mananatiling matatag, nakatayo, at paano tayo sumangga or lumaban sa mga unos o bagyo ng buhay natin. So, ito yung sinasabi ko na 3 F, may susing 3 F lang tayo. Ang una natin ay ang faith. So, yung unang-una is faith. Ito, babasahin ko uli yung verse ng Matthew 17:20. Sumagot si Jesus, maliit kasi ang faith nyo. Tandaan nyo to. Kung magkaroon kayo ng pamamalig na sinlaki ng mustasa seed, pwede kayong sabihan sa bundok, lumipad ka doon at ililipat nga to. Pwede ngang gawin ang lahat ng bagay. So, nakita natin ito. Maliit lang. Nakakita na ba tayo ng buto ng mustasa? Ang buto ng mustasa is super liit. Nagtatanim kasi ako sa garden kaya alam ko. Pero pag lumaki, yung napakalikit na buto yan, napakalaki niya. So, in-example ng Panginoong Jesus ang buto ng mustasa. Dahil dito nga sabi niya, pwedeng yung bundok palipatin kung may faith lang tayong kasing liit. So, sabihin natin, ang tanong ngayon kaano kaya kalaki ang ating mga faith ngayon? Lalo na pag dumating yung bagyo, na yung ating faith kaya ay malaki, maliit, gaano kalaki? So, nasa atin na lang yun. Kayo lang sasagot doon. So, makikita rin natin noong unang panahon din, nung si Jesus ay nandito pa sa lupa, meron din mga gumaling, di ba? Ang dami, pag nababasa natin sa Biblia, marami siyang pinagaling by faith. Ang sabi niya, by faith, you will be healed. So, di ba kagaya ng isang babae na inaadasan na ng dugo for 12 years. Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng robe ni Jesus. So, yun ang faith niya na mahawakan niya. So, pumunta siya at mahawakan niya, so gumaling siya. Yun ay by faith. Ganon din ang isang lumpo na dahil doon sa bubong nila idinaan, dahil sabi nila, kung mailalapit lang namin ito kay Jesus, gagaling siya. At dahil sa kanilang faith, gumaling ang mga yun. At marami pa, hindi lang ang mga yun. Pag binasa natin ang Biblia, napakaraming kwento ni Jesus na pinagaling niya by faith. Di po ba? So, ito kasi ang faith kasi ito yung pagiging sure na mga inaasahan nating mangyayari at pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa nakikita. Biblically ito, di ba? Faith kasi hindi natin makikita Kumbaga galing sa atin, regalo din ang faith sa atin. So nasa atin kung paano tayo magtiwala sa Panginoon. Now, ang pangalawa naman natin na letter F is ang focus. Una is faith, di ba? Ngayon ay focus. Ito naman babasahin natin sa Matthew 14:22-29. Pero nagsalita agad si Jesus, lakasan nyo ang loob nyo, ako ito, huwag kayong matakot. Nagsalita naman si Peter, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ako diyan sa tubig. Sumagot si Jesus, halika, galing sa bangka. Lumakad si Peter sa tubig, papunta kay Jesus. Pero nung napansin ni Peter ang malakas na hangin, natakot at nagsimulang lumubog. Lord, ligtas niyo po ako, sigaw niya. Inabot agad siya ni Jesus at hinawakan. Napakaliit ng pagtitiwala mo. Bakit ka nagduda? Sabi niya kay Peter. So nakita natin
nakita natin na, di ba lumakad na si Peter sa tubig? Sabi ni Jesus, halika, gusto niyang lumakad eh. Nakalakad na siya sa tubig. Sa ibabaw ng tubig, nakalakad na siya. Pero nung humangin, dumating yung bagyo, anong nangyari? Lumubog. Bakit lumubog? Dahil yung focus niya kay Jesus ay na-distract. Kaya siya lumubog. Pero pasalamat tayo. Pasalamat siya. Dahil inabot siya kaagad ni Jesus. Hindi na siya tuluyang lumubog. So, minsan kahit na ganun ang nangyayari sa atin, nawawala yung focus natin doon. Dito natin makikita na kahit na may bagyo man or hangin lang ang dumadating sa atin at pag tayo lulubog na, aasahan natin na ang tulong ng Panginoon ay nandiyan. Aabutin niya tayo para tayo ay hindi malunod. So, meron akong isang istorya na kwento. Sa isang church, sabi niya, isang nag-attend ng church. Tapos, after ng service, sabi niya, Pastor, sa susunod na linggo, hindi na po ako babalik. Sabi niya. Sabi naman ng pastor, bakit? Sabi niya, paano naman po, Pastor? Habang nagpipreach kayo, ang daming nagsi-cellphone, may natutulog, may nagkuhuntahan, may hindi nakikinig. Sabi niya. So, sabi naman ni Pastor, ganun ba? O sige, sabi niya, pwede ba bumalik ka uli sa susunod na linggo? Sabi niya. O sige, Pastor, babalik ako uli sa susunod na linggo. May papagawa lang ako kasi sa iyo, sabi ni Pastor. O sige po, babalik ako. So, bumalik yung next na Sunday. So, sabi ni Pastor, ganito ang gawin mo. Pwede ba hawakan mo tong kandila na may sindi? Tapos, pwede kang lumakad ka, sabi niya. Pero, wag mong hahayaan na mamamatay yung apoy ng kandila, sabi ni Pastor. O sige pa, Pastor, gagawin ko po. So, nag-preach, natapos ang service, natapos ang preaching. So, kinausap siya uli ni Pastor, sabi niya, ano nangyari? Meron ka ba uling nakita ngayon na nagkuhuntahan? May nakita kang natutulog, may nakikita kang kung ano-anong pinagagawa, nagsi-cellphone or whatever, sabi niya. Sabi niya sa Pastor, Pastor, wala po akong nakita. Sabi ni Pastor, bakit wala kang nakita? Pastor, kasi nakafocus ako doon sa kandila para hindi pumamatay yung apoy. So, minsan sa atin, pag nawawala yung focus natin kay Jesus, for sure, makikita natin ang mga problema sa mundo, makikita natin lahat na hindi na dapat makita ay nakikita natin. At nadidistract tayo. Yun ang problema. Nawawala na yung focus natin kay Jesus. Minsan, may Bible study. Hindi, pumunta na muna tayo sa party. Kung saan muna tayo pumupunta. Nawawala na yung focus natin sa Panginoon at kung saan na tayo napupunta. So, huwag natin hayaan. Kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon pagdating ng bagyo ng buhay natin, for sure, lulubog tayo kagaya ni Peter. So, kailangan natin na nakapokus sa ating Panginoong Jesus para kahit sa panahon man nagbagyo or may dadahan mang bagyo sa buhay natin, hindi tayo matutumba, hindi tayo masasaktan or whatever pa na distraction na mangyayari sa atin. So, ang pangatlo naman natin ngayon is ang family. Ito ay yung tinatawag natin, hindi lang yung normal na family natin, kundi ito ay ang spiritual family natin. Ang spiritual family natin, kagaya natin ngayon, napakalayo natin sa mga pamilya natin. For sure, sa atin karamihan, nasa abroad, lalo na sa atin ngayon dito sa Germany, malalayo tayo sa ating pamilya. So, ito, ang gusto ng Panginoon sa atin para maging matibay tayo, meron tayong kakampi. At hindi tayo nag-iisa. Kaya kailangan natin ang spiritual family natin. Ang spiritual family natin na tinatawag natin ay kailangan natin humanap ng isang church. Humanap tayo ng connect group or isang maliit na group na sa Panginoon. Napakarami dito rin sa Germany. So, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na magkaroon tayo. Alam niyo ba ang purpose? Bakit tayo may purpose? Sa connect group natin.
At parati nating sinasabing, attend kayo, mag-join kayo sa Connect Group. Dahil napakahalaga sa ating lahat na pag may bagyo sa buhay natin, wala tayong kakampi, wala tayong matatakbuhan. Ang Connect Group, kaya natin sinasabi sa inyo para nandito kami at nandito tayo, sama-sama tayo, anuman ang dumating na bagyo sa buhay natin ay sama-sama natin harapin. Di po ba? So, kagaya sa 1 Corinthians 12:26, sinabi niya ito. Kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, nasasaktan din ang lahat. Kung napupuri ang isang parte, nagsasaya ang lahat. So, ibig sabihin nito, bilang isang pamilya, di ba? Kung may problema ang isa, problema natin lahat. Kung magpapala ang isa, pagpapala rin natin lahat. Di ba? Now, kung ang isa natin ay isang kapatiran o isa sa ating miyembro ng pamilya ay may problema na malaki or binabagyo ang buhay, alam nyo, kailangan natin ang pamilya natin para sa ganon. Hindi tayo mag-isa na dadalhin ang bagyo na dumadanas sa atin. So, kaya sabi natin, kaya nga rin hindi lang doon sa Connect Group. Diba? Parati natin sinasabi, prayer request, pag online church tayo, sinasabing pindutin lang po ninyo ang prayer request, diba? Sinasabi natin parati, na-announce natin. Kung gusto nyong magpa-pray. Alam nyo ang purpose natin doon. Dahil gusto namin kayo na huwag mag-isa, na pag may mga problema kayo or may gusto natin kayong itaas sa ating Panginoon, masasamahan namin kayo na ipag-pray kayo. Di po ba? Dahil pamilya tayo isang pamilya tayo. Ganun din doon sa kapihan, sinasabi natin, join us, mag-join kayo sa kapihan. Bakit? Dahil doon sa kapihan natin, doon pwede natin magkwentuhan. Kung may mga problema, pwede tayong pag-usapan. At higit sa lahat, doon pwede namin kayo uling ipanalangin. At kung ano man ang siguro maipapayo namin, biblically, spiritually, doon ay mapag-uusapan natin. Kaya kayo namin iniimbitahan parati. So, alam nyo kasi kung spiritual family ang tatakbuhan natin pagdating ng bagyo ng buhay, alam nyo, napakaganda for sure ang ibibigay na payo. Dahil minsan, sabihin na natin kung ang mundo ang tatakbuhan natin sa problema natin, for example lang, nag-aaway na kayo ng asawa mo, hindi na maganda ang relasyon, so tatakbo ka sa mundo, anong sasabihin? Hiwalayin mo na yan. Ganyan palang ugali ng asawa mo Ang dami-dami dyan sa tabi-tabi, ang dami-dami dyan, pwedeng iba, hiwalayin mo na. Pero, pagdating kasi sa spiritual na family natin, naiiba ang payo. Siguro ang ipopayo sa atin, panalangin muna natin. Yun ang number 1 for sure na ipapayo sa atin. Di ba? So, kailangan natin ang spiritual family natin. So, nakatatlo na tayo. Faith, focus, at family. At ito ay, dahil sa family, mayroon din akong isang testimony dahil nito lang ay nagkaroon din ako ng bagyo sa buhay ko. Sa buhay namin, sa family namin. Bagyo na sabihin na natin napakalakas, lang kasing lakas na bagyo na dumaan sa akin. Pero to God be the glory, dahil meron akong spiritual family na nandito sa Germany. Tinulungan nila ako sa prayer, in-encourage nila ako, na kahit na sinabi ko na rin isang beses na para na akong pinagbagsakan ng langit. But to God be the glory, dahil meron tayong mga kapatiran na nananalangin, nagki-care, nangungumusta, at mafe-feel natin na hindi tayo nag-iisa. So ini-encourage ko kayong mga kapatid. Attend tayo ng Connect Group at maging miyembro tayo ng church natin upang sa ganun, ano man ang mangyari, meron tayong matatakbuhan na pamilya dito. So, yun ang encouragement ko sa inyo. Now, so, ganoon din dahil natapos na natin yung faith, focus, family, di ba? Tanong kasi na naman ngayon, bakit nga ba dumadating ang bagyo sa buhay natin? Pero alam ba natin na, siyempre, ang Diyos natin ay Diyos. Sasabihin natin na,
may purpose at plan pa rin ang Panginoon. Di ba? So ganito ang gusto ng Panginoon sa atin. Bakit tayo dumadaan sa bagyo? Bakit nagkakaroon tayo ng bagyo ng buhay? Dahil gusto ng Panginoon na tayo'y mag-grow spiritually. Na tayo ay hindi maging bansot. Gusto niya mag-grow tayo spiritually eh. We grow stronger in faith because of difficulty sa buhay. Minsan, di ba, pag nararanasan ang mga paghihirap or difficulty sa buhay natin, conflicts and so on, everything. Doon kasi lalo tayong nagkakaroon ng patience, doon tayo lalong natututo, di ba? Ganun din, sabi ni God, God wants to test our faith. So, ibig sabihin, sinabi natin kanina yung faith natin, din na makikita. Gustong tignan minsan ng Panginoon ang faith natin, gaano ba kalaki. Ganun din na ang Diyos gusto niya yung focus natin ay sa Kanya lang. So, itong tatlong ito na napag-aralan natin ay hayaan sana natin na i-apply natin sa buhay natin. Ito meron din uling isang verse na isi-share ko sa inyo, matatapos na tayo. Ngunit muling lumakas at sumigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ito po ay Isaiah 40:31. So dito, in-example ng Panginoon ang isang agila. Alam niyo po, ang isang agila, alam ba natin ang agila, pag lumilipad, inaabot ng 10,000 feet ang taas. So, at ang agila, sabi niya, nagsusoar. Pag dumating ang bagyo, gustong-gusto nga nila nacha-challenge pa sila pag dumadating ang bagyo. Dahil sila ay hindi sa bagyo nagsusoar, kundi nilalampasan nila ang hangin, ang bagyo. Nagsusoar sila sa taas. At doon, alam nyo, ang agila, pag mahangin sa baba, hindi na nila kailangan, basta nagsusoar na lang silang ganyan, no? So, yun ang gustong-gusto. Kaya ang Panginoon gusto niya na maging parang agila tayo na pagdating ng bagyo, instead na tayo ay matitinag doon sa bagyo, sila ay nagsusoar. Linampasan ang bagyo sa buhay nila. So, meron akong isang kanta. Naalala niyo ba yung kanta na yung kay Beth Mildar ba yun? Na winds beneath my wings. Alam niyo, naalala ko, ewan ko kung bakit binigay ng Panginoon yun. Bigla ko na lang narinig So ito yung sabi niya. Siguro pag may time kayo, i-YouTube niyo. Yung winds beneath my wings. So ito yung wordings niya na binigay niya sa atin. Winds beneath my wings. I could fly higher than eagle. 'Cause you are the wind beneath my wings. You leave me fly so high, fly higher in the sky. So high, I almost touch the sky. Di ba napakaganda na encouragement natin na pag dumating ang bagyo sa buhay natin, let's just be the eagle dahil yun din, sinabi na niya sa kanyang salita sa Isaiah nga na gusto niya na hindi tayo magpapadala sa bagyo, kundi una sa lahat, magkaroon tayo ng faith sa Panginoon, magkaroon tayo ng focus sa Panginoon, at higit sa lahat, dapat tayong humanap ng pamilya dito. And higit sa lahat, be like an eagle na magsusor tayo, na hindi tayo matitinag pagdating ng bagyo. So, to God be the glory. Sana itong mga napakinggan natin ito ay halaan nating i-apply natin sa mga buhay natin. So, sa pagkakataong ito, siguro hindi ko alam sa ating lahat kung sino man sa pagkakataong ito na dumadanas ng bagyo sa buhay niya o sa buhay ninyo o sa pamilya ninyo. Ano mang klaseng bagyo yan, ano mang signal ng bagyo, number 1, number 2, number 3, or whatever. Ang ating Panginoon ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dahil yan ang pangako niya sa atin. Manatili lang tayo, magkaroon lang tayo ng pananampalataya sa Kanya, mag-focus lang tayo sa Kanya. At hindi niya tayo
hahayaan na ang bagyong dadating sa buhay natin. Di ba sinabi na rin niya sa atin na hindi siya magbibigay o hindi niya hahayaan ang mga bagyo sa buhay natin kung hindi niya alam na ito ay kaya natin. So, sa pagkakataong ito, mananalangin tayo. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita sa pagkakataong ito. Lord, kilala mo po ang bawat isa sa amin sa nakikinig sa pagkakataong ito. Lord, kung meron man sa amin ito, Lord God, sa aming kalagitnaan, na may bagyo sa buhay, may problema, may trials, may difficulties, either family or whatever, O Lord God, may sakit, O Lord God, may COVID or whatever man, Panginoon. Dalangin po namin na dahil Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagsusustain sa lahat, O Lord God. Kung nangangailangan financially, Panginoon, You are our provider. Ganun din, O Lord God, na yung may mga sakit, Panginoon, You are our healer. And Lord, by faith, O Lord God, na anuman ang aming mga lahat ng pangangailangan, O Lord God, ay isusupply mo, O Lord God. You're going to supply all our needs, O Lord God. It's because You are our Jehovah Jireh, Lord, our provider. So, Panginoon, marami pong salamat sa bawat isa, O Lord God, na dinala mo sa hapong ito. Kaya, salamat po, O Diyos. Gabayan mo ang bawat isa sa amin at higit sa lahat, Panginoon, salamat at nandito ka sa amin, nasa tabi ka namin, at nandito ka rin para sa amin, Lord God. You are for us, in us, and with us. So thank You, Lord Jesus. And we ask all these things in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hey, Pastor Liam here. Thank you so much for having joined us for that word. I really hope that it blessed you and encouraged you. And you know what? If it did that for you, maybe it's going to do that for someone else as well. So why don't you share the link on social media, give it a like, and get the word out. If you would like to sow financially into the ministry here in Europe, you can do so by scanning the QR code or hitting the link in the details below. Thank you so much. We would love to hear from you, so why don't you connect with us and contact us, and the details of how you can do that will be appearing on the screen shortly. We would really love to know who's listening and how it's helping you. Hey, God bless you. Stay in touch, stay healthy, stay well, stay blessed. Praying for you. Bye-bye.